Patuloy kanina sa Korte Suprema yung tinatawag na oral arguments tungkol sa Cybercrime Prevention Act. Yung tumatayong abogado ng gobyerno, si Solicitor General Francis Hardilesa ay giniit na proteksyon ng publiko laban sa mga tinatawag na cybercrime ang ipinupunto ng batas na yan. Pero sa pagtalakay kanina, binusisi ng gusto ng mga maestrado ang mga bahagi ng batas na nauna nang inalmahan at naging kontrobersyal. Nakatutok si Lia Manyalat del Castillo. Ang banta ng pag-hack sa mga websites ang isa raw sa pangunahing dahilan kung bakit pilit isinulong ng gobyerno ang Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act. Ipinasa raw ang batas para maprotektahan ng publiko mula sa mga krimen na nagagawa na ngayon gamit ang internet. Depensa ng Solicitor General, hindi inaatake ng anti-cybercrime law ang kalayaan sa pamamahayag ng publiko. So you cannot say that libel or speech is being targeted. Pero duda ang mga mahistrado. Hindi raw kasi malinaw sa batas kung maari pang malitis sa online libel ang isang individual na inireklamo na dati ng libel sa ilalim ng Revised Penal Code. Nagpahayag din ng pagkabahala si Associate Justice Roberto Abad na posibleng may chilling effect kung pati ang pag-like sa isang post sa internet ay maari ka nang maireklamo ng cyber libel. Hindi rin daw dapat pangambahan ng probisyon sa Section 12 na nagbibigay kapangyarihan sa mga otoridad na mangolekta ng traffic data. Kontrobersyal ang traffic data provision sa pangamba ng ilan na malalabag ang privacy ng publiko. Ang traffic data ay ang mga detalyeng tumutukoy sa mga pinupuntahang website ng isang individual. To get to know what they say, the content of the email, you need a court warrant. Okay. To seize the computer of the hacker, to seize and to examine it, you need a court warrant. Pero sabi ni Justice Carpio, kahit wala ang cybercrime law, maaring mapanagot ang mga hacker sa ilalim ng E-Commerce Act. Aminado naman ng Solgen na labag sa batas ang Section 19 ng cybercrime law na nagbibigay karapatan sa DOJ na i-restrict o i-block ang access sa isang website. Isa ito sa dahilan kaya umaasa ang mga grupong kontra sa batas na maidedeklarang unconstitutional ang buong batas. Challenge mo ay validity on its face. Yung buong batas ay pwede madeklara na walang bisa. Isang case ng mangga, just because bulok yung isa, hindi sabihin yung buong case ay bulok. Sa huli tanong ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno, kung sakaling alisin na lang ng korte ang mga kontrobersyal na probisyon sa libel, cybersex, koleksyon ng traffic data, tatayo pa raw ba ang batas? Apela ng Solgen, sana raw kahit ang pagkolekta ng traffic data, isalba man lang ng Korte Suprema. Sa February 6 na mapapaso ang inilabas na TRO ng Korte laban sa pagpapatupad ng batas, kaya patuloy na nagbabantay ang mga grupong kontra cybercrime law para mapalawig pa ito. Lia Manyalat del Castillo, Nakatuto, 24 Oras.